Kabanata 6676-6680. Ang mga galaw ni Tokugawa Shingen ay natigil sa sandaling ito. Hindi niya moari, inamin na niya ang pagiging duwag niya, at luluhod na siya, bakit si Harvey York pa ang nag-aalaga. Sa nakaraan, umasa ako sa paglipat na ito upang mapunta ang Tigre, at hindi ko alam kung gaano aming mga master ang napatay ko. Bakit nabigo sa harap ng Harvey York ngayon? Sa sandaling ito, gumawa si Tokugawa Shingen ng verglang na tunog sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita, ngunit may 10,000 dissatisfaction sa kanyang puso. Alam mo ba kung bakit inaasahan kong papalusot ka? Tila tuluyang naduraj ni Harvey York ang puso ni Tokugawa Shingen. Dahil ang kawalang hiyaan ay palaging ugat ng iyong mga taga-isla. Ang maniniwala sa iyo ay magiging miserable. Bakit? Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, at ubiling isinuka ni Tokugawa Shingen ang huling subaw ng dugo, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Kung magagawa niya itong muli, hindi na niya gagawin ang parehong pagpipilian. Kahit sinong i-provoke mo, hindi mo ma-provoke si Harvey York. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga rin ng maluwag si Ivan Xavier. Ang malaking bato na nagpapabigat sa kanyang puso sa mga araw na ito ay tuluyang nahulog sa lupa sa mismong sandaling ito. Para naman sa mga taga-isla sa field, wala ni isa sa kanila ang makapag-react sa oras na ito. Lost. Bakit biglang natalo si Tokugawa Shingen, na ngayon lang nangunguna at puno ng walang katapusang prestihiyo? Kilala siya bilang pinakamalakas na nakababatang henerasyon sa Island Country. Tinurok siya ng God Geno. Siya ang Diyos ng siyam na Slayers na nakabisado ang paaralang Shinto. Pero, paano siya nawalan ng ganoon kadali? At pinatay? Ang isang grupo ng mga tao sa Island Nation ay hindi maaaring tanggapin ito para sa ipinagkaloob. Ang kanilang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan, at pakiramdam nila ay parang tinatapakan sila sa ilalim ng kanilang mga talampakan. Pakiramdam ko ay nawawala na ang dignidad ng Island Nation sa panahong ito. Ang kanilang mga mata ay hindi sinasadya na nahulog kay Harvey York, at pagkatapos ay nagsimula silang mag-alinlangan. Naramdaman nila na sa harap ng Harvey York, ang mga taga-isla ay parang baboy at aso. Hindi mabilang na mga alagad ng Shinto ang tila nagbuwis ng kanilang buhay. Payat, si Ismael Abi at ang iba pa ay lahat ay mukhang pangit, na may kawalan ng pag-asa at hindi pagnanais sa kanilang mga mukha. Malungkot sila na parang may namatay sa pamilya. Paano ito mangyayari? Paano matatalo ng ganito ang makapangyarihang Tokugawa Shingen? Kanina lang, tinatalo pa niya si Harvey York. Bakit biglang nangyari? Ito 4 characters. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ni Ismael Abi at ng iba pa ay patuloy na kumalat, at pagkatapos ay dahan-daw ang lumuhad sa lupa. Shote Tojo, na malubhang nasugatan, at Nobitanish Ino, na naghihingalo, ay nagngangalit sa oras na ito, Young Master. Umalis ka na, sabay na pumunta, paghihiganti para sa Young Master. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga eksperto sa Shinto ang nag-react. Patay na si Tokugawa Jingen. Kung hindi nila kayang ipaghiganti si Tokugawa Shingen, mamamatay lang sila kapag bumalik sila. Ang mga taga-isla na matagal nang nawala ng lakas ng loob ay nagngangalit pa rin at hinugot ang mahabang kutsilyo ng Island Nation mula sa kanilang baywang. Sa walang malasakit na ekspresyon, hinawakan ni Harvey York ang mahabang espada ng estado. Ang isla na kalahating hawak sa kamay ni Tokugawa Shingen, pagkatapos ay inindayog ito. Lumipad ang mahabang kutsilyo, at sa sumunod na sandali, ang dalawang pinuno ay diretsyong bumagsak sa lupa bago pa man sila nagkaroon ng oras na sumigaw. Pagkatapos noon, sinulyapan ni Harvey York ang iba pang mga master ng Shinto na may maputlang mukha, at bahagyang ngumiti. Nang makita ang ngiti ni Harvey York, ang mga masters ng Island State Shinto sect na ito, na sumisigaw at pumapatay pa rin, ay tusong ng inig at umatras ng hindi malay. Ngayon, bibigyan kita ng isang grupo ng mga tao ng pagkakataong pumili. Alinman lumuhad, o mamatay, mukhang walang pakialam si Harvey York. Dentang, sa susunod na sandali, lamambot ang mga kamay ng isang Shinto master, at ang mahabang espada ng Island Country sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, at pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa na parang tigre, ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig. Gustong-gusto niyang mapanatili ang dignidad ng mga sundalo ng isla, gustong-gusto niyang itaguyod ang sarili niyang dignidad,
at gusto niyang ipaghiganti si Tokugawa Shingen. Gayunpaman, ninakaw pa rin ng mga langgam ang kanyang buhay, pati na ang mga taga-isla. Dahil alam niyang kailangan niyang mamatay, anong pagpipilian ang mayroon siya kundi ang lumuhod? At sa unang tao, mayroong pangalawang tao. Hindi nagtagal, lahat ng mga Shinto master na iyon ay ibinagsak ang kanilang mahabang espada. Ang Island Nation sa kanilang mga kamay, at pagkatapos silang lahat ay lumuhod sa lupa. Ang ibang mga residente ng isla ay tumingin sa eksenang ito na tila sila ay nagdadalamati. Lumuhod. Lumuhod ang sekta ng Shinto, ang pinuno ng 6 na dakilang sekta ng Islang Nation. Isla Nation Martial Arts, Berluto. Maging ito ay mula sa ibang mga sekta o mula sa pamilya Wuyo, lahat sila ay mukhang namumutla sa sandaling ito. Nais nilang ibuka ang kanilang mga bibig at pag-alitan ang mga nakaluhod na Panginoon ng Shinto. Bakit hindi nila binigay ang kanilang buhay, bakit hindi sila gumawa ng sepuko? Gayunpaman, nang umalis ang mga salita sa kanilang mga labi, lahat sila ay may mapait na lasa sa kanilang mga bibig. Dahil natatakot sila na si Harvey York ang mismo ang target. Sa kasalukuyan, natatakot ang mga residente ng islang ito. Sa lahat ng mga taga-isla na naruroon, sa kasalukuyan tanging si Masai Fujiwara na nagmula sa maharlikang pamilya ng Island Country ang may bakas pa rin ng dignidad at galit. Pero kahit na ganoon, nagngangalit siya at tumingin kay Harvey York. Hindi niya akalain na hindi lang napakaraming taga-isla ang pinatay ni Harvey York ngayon, ngunit higit sa lahat, sa labanang ito, sinira ni Harvey York ang dignidad at kaabangan ng isla. Hindi kalabisan na sabihin na ang labanang ito ay pambansang kahihiyan ng bansang isla. Nang makitang ang ibang mga taga-isla ay hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya, si Masai Fujiwara lamang ang tumitig sa kanya. Si Harvey York ay kumuha ng tissue para panasan ang kanyang mga daliri, at mahinahong sinabi, Prinsesa Fujiwara ng maharlikang pamilya ng Island Country. Hindi ka sigurado. Kung hindi ka sigurado, gawin mo na lang. Kahit ako personally suggest, lumuhod ka rin. Nga pala, lumuhod kayo sa harap ng mga tao. United States, lumuhod ka ngayon sa harap naming mga great country age, at mas okay na maging isang ama, di ba? At saka, hindi naman naging ganoon katigas ang mga tuhod ng mga taga-isla mo, di ba? Ikaw, nanginginig ang buong katawan ni Fujiwara Masai sa magaan at galit ni Harvey York, at halos masuka ng dugo. Sa sandaling ito, halos magngalit ang kanyang mga ngipin, at sa susunod na sandali, gumalaw ang kanyang figure, at sumugod siya sa kinaroroonan ni Harvey York. Gayunpaman, sa kanyang pangunawa, si Harvey York ay lumayo ngayon. Buti na lang pumatay ng napakaraming elite ng Island Country, ngunit lubos nilang pinahiya ang Island Country at sinapo ang mukha ng Island Country sa lupa. Bilang miyembro ng Royal Family ng Island Nation, kung hindi siya kikilos ngayon, paano siya makakapagbigay ng paliwanag pagkatapos niyang bumalik? Tungkol kay, sa sandaling ito, nang kumilos si Fujiwara Masai, agad siyang lumabas. Ang Isla Nation longsword sa kanyang baywang ay mukhang ordinaryo, ngunit sa sandali ng pag-atake, mayroon itong napakainit na aura, na parang ang talam nito ay maaaring baliwalain ang anumang depensa at sunugin ang lahat. Isang grupo ng mga tao sa Island Nation ang nakatitig sa eksenang ito. Kung kanina, papalakpak pa sila ng malakas. Ngunit sa sandaling ito, ang kanilang mga bibig ay tuyong lahat, at hindi nila naisip na kahit na si Masai Fujiwara, isang collateral na miyembro ng maharlikang pamilya, ay walang pagpipilian kundi ang direktang magtapat sa harap ng Harvey York. Medyo mas magaling ka kay Tokugawa Shingen, pero kaunti lang. Nakaharap sa kutsilyo, ngumiti si Harvey York, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kanang kamay sa hangin, at ang espadang Onikiri sa di kalayuan ay lumipad sa kamay ni Harvey York. Tumahimik ka. Si Fujiwara Masai ay lumabas ng todo, ngunit si Harvey York ay casual na naglaslas. Gayunpaman, ang tila random na kutsilyo ni Harvey York ay direktang hamarang sa suntok ni Fujiwara Masai na parang isang pagsabog ng bulkan. Nablock ang pag-atake, at hindi pinili ni Fujiwara Masai na umatras. Ang tanging natitirang pagmamalaki ng maharlikang pamilya ng Island Country sa kanyang puso ay hindi nagpapahintulot sa kanya na umatras ng ganito. Sa sandaling ito, huminga siya ng malalim at inilabas ang 120% ng kanyang lakas. Muli, ang kutsilyo ay naglaslas, sa lakas at bilis na higit pa sa dati.
Gayunpaman, sa sandaling ang kutsilyo ay malapit ng lumapag, si Fujiwara Masae ay mabilis na nanginginig sa buong katawan. Dahil natuklasan niya na mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga mata ni Harvey York ay walang pakialam. Ang ganitong uri ng kawalang interes ay nakikita sa pamamagitan ng buhay at kamatayan. Lalo na ang nakikita sa pamamagitan ng buhay at kamatayan. Ang hindi masabi na kawalan ng pag-asa ay umusbong sa puso ni Fujiwara Masae, at napagtanto niya na kung saan siya nakakakita, nagsisimula ng magdilim. Tila walang anuman, at isang walang malasakit na hininga ang natakpan mula sa lahat ng direksyon, na nagpapahirap sa Fujiwara Masae na huminga. Dentang, sa sandaling ito na ang casual na pag-atake ni Harvey York ay natugunan ng buong pagsisikap ni Masae Fujiwara. Ngunit naramdaman lamang ni Fujiwara Yaoi ang panginginig ng kanyang panga, at ang kanyang kanang kamay ay nakaramdam ng kirot, at isang manipis na bitik ang kumalat sa mahabang espada ng Island Koritry sa kanyang kamay. Paano ito posible? Si Fujiwara Masae ay desperado sa kanyang puso, hindi niya alam kung paano tutugan. Dahil, ang random na kutsilyo ni Harvey York ay maaaring tumagos sa lahat ng kanyang kapangyarihan at talunin ang kanyang pinakamalakas na sandata. Gusto niyang labanan si Harvey York, ngunit bigla niyang napagtanto na wala siya sa harap ni Harvey York. Ang ganitong uri ng psikolohikal na kawalan ng pag-asa ay mas desperado kaysa sa agwat sa kapangyarihan ng labanan. Sa sandaling ito, bumuhos ang malamig na pawis sa likod ni Fujiwara Masae. Tinadyakan niya ng malakas ang kanyang mga paa, ngunit ang kanyang figure ay sumabog pabalik. Kaya lang nang bumagsak siya sa lupa ay nanlambot ang kanyang mga tuhod, at hindi niya maiwasang lumuhad sa gilid ng mataas na plataporma. Agad na natahimik ang ekspresyon ni Fujiwara Masae. May gusto siyang sabihin, ngunit nalaman niyang wala siyang kapangyarihang magsabi ng kahit ano sa oras na ito. At ang malaking grupo ng mga tao mula sa Island Country ay mukhang kamangha-mangha. Lumuhod, lumuhod, nakaluhod din ang mga tao sa Royal Family ng Island Nation. Dahil kahit ang mga miyembro ng Royal Family ng Island Nation ay lumuhod, anong mga kwalifikasyon ang hindi kailangang lumuhod ng mga taong tulad ko? Kung hindi, paano kung ang bastard na si Harvey York ay magpapatuloy sa isang pagpatay? Sa pag-iisip nito, lumuhod ang lahat ng tao sa isla, at ang buong embahada ng isla ay agad na napuno ng kadiliman, mukhang napakaayos. Nakita ni Harvey York na magpapatuloy sa pag-atake, ang eksenang ito, ngunit tumigil ang kanyang katawan. Sinulyapan niya si Fujiwara Masae ng may interes, pagkatapos ay bahagyang ngumiti, at sinabi, dahil pinangunahan mo ang lahat. Iyong islang bansa ay lumuhod. Kung gayon wala akong saysay. Para sa iyong katapatan, magiging mahabagin ako at pakakawalan kita. Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni Harvey York ang iba pang residente ng isla, bahagyang ngumiti at sinabing, maraming matandang kaibigan dito. Orihinally, ang bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, at hindi kita pakakawalan. Ngunit ang iyong maharlikang prinsesa ang nanguna sa pagluhod. Kailangan kong magpakita ng mukha. Kung makakapagligtas ka ng buhay, pasalamatan mo siya. Tandaan, kapag nakilala mo ang mga tao sa Great Country H sa kalsada sa hinaharap, dapat kang lumuhod. Mabuti. Pagkasabi nito, ngumiti si Harvey York kay Yvonne Xavier, hinawakan ang kamay nito at tumalikod para lumabas ng embahada. Bakit? Sa likod niya, si Fujiwara Masae, nagamulong-gulong at gumagapang, ay nagbuga ng isang subaw ng lumang dugo. Bagay ngayon, nakakahiya sa Isla Nation, nakakahiya sa Royal Family, 10:00 ng gabi, Walls Inn 3rd Ring Road. Kung ikukumpara sa pagkawasak ng Island State Embassy sa Outer Ring, ang Xavier Family Mansion na matatagpuan sa 3rd Ring Road ng Walls Inn ay mukhang misteryoso at solemn sa madilim na gabi. Si Harvey York, nakalalabas lang sa embahada ng Island Nation, ay hindi nagsalita ng walang kaparehon, ngunit hinayaan si Rodrigo Xavier na manguna. Dinala siya at si Yvonne Xavier sa Xavier Family Home sa Walls Inn. Kahit para sa nangungunang 10 pamilya, may mga bagay na dapat linawin, kung hindi ay hindi matatapos ang round na ito. Walang imik si Rodrigo Xavier, bagkus ay nagtungo sa daan na may tahimik na mukha. Di nagtagal, ang grupo ng tatlo ay dumaan sa paikot-ikot na mga pasilyo, lawa, at bato, at sa wakas ay nakarating sa isang sinaunang pavilion na matatagpuan sa pangunahing lugar ng Xavier Family Mansion. Ang lugar na ito ay mukhang walang laman,
walang mga tao, ngunit sa katunayan ay may layuning pagpatay sa lahat ng dako. Ang mga taong pumupunta dito ng walang paunang abiso, marahil ay hindi rin alam kung paano sila namatay. Isang madilim at sinaunang candlestick ang nasusunog sa attic. Bagaman hindi ito maliwanag, ito ay napakabanayad at mainit-init. At sa attic, sa kasalukuyan, ang patriarch ng Xavier family, ay nakaupo sa isang meditation chair. Sa kanyang harapan, may isang lumang chessboard, ang itim at puting chess piece sa chessboard ay magkakaugnay, criss-crossing sa isa't isa, na kumakalat sa chessboard sa dalawang higanteng dragon na magkagat-kagat. At si Patriarch Xavier ay nakatitig sa chessboard sa mga oras na ito, na may hindi maihahambing na kaseryosohan, at sa bawat salita ay bumabagsak, naisip niya ang tungkol sa maraming bagay. Malinaw, kahit na siya mismo ang may hawak na puti at itim na bato, kahit anong kulay ang hawak niya, lahat siya ay lumabas. Sa pagtingin sa kanyang sarili at kay Patriarch Xavier, na pumatay sa iyo at sa akin, natahimik si Harvey York. Matanda na ang matandang ito, at nakikipaglaro pa rin sa mga kabataan. Sa totoo lang, ito ay upang bigyan ang iyong sarili ng isang shot. Sa totoo lang, hindi ba natatakot ang matandang ito na makipaglaro ng chess sa sarili at magdulot ng schizophrenia? Kaya hindi pinansin ni Harvey York ang kakaibang mga mata ni Rodrigo Xavier at umupo sa tapat ni Patriarch Xavier. Kasabay nito, kinuha ni Harvey York ang sunspot, at sa sandaling ibinagsak ni Patriarch Xavier ang puting bato, diretso niyang ibinagsak ito. Ang mga piraso ay nahulog, ang chessboard ay nagbabago, ang mga dragon ay lumipad at ang mga tigre ay nakikipaglaban sa mga pagong at ang mga dragon ay nagbabago, kaalaman. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Patriarch Xavier, at iniangat niya ang ulo at tumingin kay Harvey York ng kakaiba. Bilang patriarch ng isa sa nangungunang 10 pamilya, isa siya sa mga nangungunang tao sa Great Country Age anuman ang katayuan o lakas. Karaniwan, kahit na hindi siya igalang ng mga nakababatang henerasyon, tiyak na matatakot sila sa kanya. Ngunit sa katawan ni Harvey York, wala siyang nakikitang selos, walang takot, tanging kawalan ng pakialam. Nasnap. Walang kamalay-malay na kinurot ni Patriarch Xavier ang isang puting piraso ng chess gamit ang kanyang kaliwang kamay, at agad na dinurog ang puting piraso ng chess sa kanyang mga daliri upang maging pulbos. Pagkatapos, sa ilalim ng kakaibang mga tingin ni Rodrigo Xavier at Yvonne Xavier, ngumiti siya kay Harvey York at sinabing, "Sa murang edad, makikita mo ang aking buhay na walang hanggan." Unang pumatay, matalim. Noong nakaraan, minamaliit ko si Young Master York. Nang marinig ang mga salita ni Patriarch Xavier, kakaiba ang itsura ni Yvonne Xavier, laging minamaliit ng matandang ito ang ganito at iyon. Sa buong Walsing at maging sa buong Great Country Age, kakaunti lang ang mga kabataang nakakakuha ng kanyang atensyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malaki ang pinagbago ni Patriarch Xavier ngayon. Ngunit agad na naunawaan ni Yvonne Xavier na tiyak na alam ni Patriarch Xavier ang lahat tungkol sa nangyari sa Island Nation Embassy. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay orihinal na pinlano ng pamilya Xavier sa Walsing, at maaaring harangan ng pamilya Xavier sa Walsing ang balita upang hindi makuha ng buong Walsing ang balitang ito. Pero nalaman nga ng pamilya ni Xavier sa Walsing. Saan, hindi ako minamaliit ni Patriarch Xavier, Harvey York. Si Harvey York ay nagsalita ng walang pag-aalinlangan. Minamaliit ko ang mga ambisyon ng pamilya Xavier. Gusto mo talagang gamitin ang kamay ko para sirain ang pundasyon ng Shintoismo ng Island Nation na iyon. Pagkatapos ay lunukan ng lahat sa Great Age Country sa isang lagok. Ang pamilya Xavier mo ay hindi natatakot na mamatay sa isang kagat, at ikaw ay masasakal hanggang mamatay. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, kumislot ang gilid ng mga mata ni Rodrigo Xavier. Hindi niya inaasahan na alam na ni Harvey York ang sanhi at epekto ng usapin. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Patriarch Xavier, ngunit tumawa siya at sinabing, "May puso si Young Master York." Kahit na sinamantala ko si Young Master York sa pagkakataong ito, hindi namin kasalanan iyon. Kung tutuusin, si Yvonne Xavier ang pinakamahalagang bahagi ng aming laro. Sa amin, basta maimbitahan kanya sa urn, ayos lang. Kung sino ang darating, iyon ang pakialam ng pamilya Xavier. Medyo nanlamig si Harvey York, at sinabing, "Kung hindi ako pupunta, hindi ba mahuhulog si Yvonne Xavier sa mga kamay ng mga taga-isla?"
Payag ka rin ba? Tumawa si Patriarch Xavier at sinabing, kung wala si Young Master York, wala bang ibang Young Masters? Young Master York, walang humihiling sa iyo na kumilos. Kusang loob kang pumunta, at ngayon gusto mong gamitin ito para guluhin ang pamilya Xavier, hindi ba nararapat iyon? Medyo natahimik si Harvey York nang makita niya ang walang ingat at medyo walang kahihiyang ugali ni Patriarch Xavier. Ikaw ang patriarch ng isa sa nangungunang 10 pamilya, gusto mo ba ng paunang sulat? Ngunit nang makita ang saloobin ni Patriarch Xavier na ang mga patay na baboy ay hindi natatakot sa kumukulong tubig, napabuntong hininga si Harvey York sa kanyang puso, at mahinang sinabi. Okay, dahil sinabi mo na niyaya kita sa urn, kaya wala akong pakialam dito. Bahala ka, matalino. Si Patriarch Xavier ay nagbigay ng thumbs up kay Harvey York. Ang buhay ay buhay, kailangan mong sumuko upang makakuha ng isang bagay. Young Master York, kung naiintindihan mo ito, higit ka sa iba. Sa aking palagay, kahit si Jonathan Ledoc, ang isang Young Master, ang maalamat na number 1 sa Walls Inc., sa karamihan ay maaaring maging kapantay mo. Namatay si Hector Timosan sa mga kamay mo, walang pagkakamali. Nang marinig ang mga salita ni Patriarch Xavier, nabigla sa oras na iyon sina Rodrigo Xavier, Yvonne Xavier, at ilang miyembro ng pamilya Xavier. Hindi nila inaasahan na ganoon kataas ang tingin ni Patriarch Xavier kay Harvey York, na hinuhusgahan na siya ay katulad ni Jonathan Ledoc. Alam mo, si Jonathan Ledoc ay ang Young Lord ng nangungunang 10 pamilya, ang pinakabata sa pamilya Ledoc sa Walls Inc. Kasabay nito, siya rin ang pinuno ng 4 Young Masters ng Walls Inc., at hindi kalabisan na sabihin na siya ang numero 1 binata sa Great Country Age. Napakataas ng papuri ng kasalukuyang Patriarch Xavier. Ang pinakamahalagang bagay ay naunawaan ng lahat ng miyembro ng pamilya Xavier na ito ay tiyak na hindi isang formalidad, at hindi rin ito isang magandang pambabala. Ganyan talaga ang pakiramdam ni Patriarch Xavier kaya naman nasabi niya iyon. Okay, Patriarch Xavier, gusto mo man akong purihin o patayin, hindi mahalaga sa akin. Pumunta ako ngayon para humingi sa iyo ng 2 paliwanag. Direktang pinutol ni Harvey York ang mga salita ni Patriarch Xavier. Una, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag tungkol kay Yvonne Xavier. Pangalawa, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag para kay Mr. Sheldon Xavier. Kasi, si Yvonne Xavier ang confidant ko, and Mr. Si Sheldon Xavier ay kaibigan ko sa pagtatapos ng taon. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Kanang kamay, nakalimutang kaibigan. Hindi naman nagalit si Patriarch Xavier dahil sa tanong ni Harvey York, bagkus ay ipinakita sa kanyang mukha ang kalahating ngiti. Pag-usapan muna natin si Sheldon Xavier. Marahil hindi mo alam na hindi lang siya maayos ngayon, ngunit may hawak din siyang mahalagang posisyon sa Dragon Guard. Bahagyang nagsalita si Patriarch Xavier. Kapag tama na ang panahon, natural mo itong makikita.